Hi and hello there, Sagittarius. Welcome new subscribers. My name is Yan. Returning Istam buyers ko join. Thank you sa inyong walang sawang love at support for me. At kung din pala mga babes, meron pa tayong other channel. Link is down below sa ating description box. If interesado, i-click lamang yung link na yan para kayo mapunta there at araw-araw ay nag-upload po tayo ng collective readings for all signs. Doon. At yun nga, wala tayong gender dito sa babae, lalaki, LGBT, lahat po ay welcome. Pwede rin pong i-switch ang mga roles dahil possible talaga magkapalit-palit kasi general reading ito. And at the end of the day, lahat may free will na free yung gamitin anytime, anywhere. So, ang ating gagawin ngayon, no, ang ating concept, no, is ating aalamin kung ito bang kumukonek sa inyo, no, tatawagan nating no contact. Kung new ito, no, possible na kaya no contact kasi hindi pa kayo nagkakilala or hindi pa kayo nag-meet. No? Kung ito naman ay pass, no, possible na ito yung mga thoughts, no, at possible actions nyo na gawin towards you. So, let's see. Saggy. So, cross-watchers dito ni Sagittarius, welcome ka rin. May Sagittarius placement sa natal/birth chart, welcome din kayo. So, just take only what resonates, guys. Let us see. What do we have here for Sagittarius? Mga dapat malaman ni Sagittarius. Can you please show me? Sagittarius. Who is this energy connecting strongly kay Sagittarius? Can you please show me? Okay, so let's go ahead and check this, no? Ito ba ay new or ito ba ay past for you, Sagittarius? So guys, you do have here the energy of Knight of Swords. We also have here the Chariot energy. Nandito din for you guys ang Four of Coins. Present din dito ang the Sun energy plus the Seven of Cups. We also have here the Eight of Cups. Bottom of the deck, we have here the Five of Swords in reverse. Nandito rin Queen of Cups. And there's this Hangman energy. Okay. So, nakita tayo rito ng dalawang energies. Ayan na, dalawang energies ito, no? At ito ay very important, no? VIP message ito for you guys, no? At itong dalawang energies na to, nawala dito yung past. Parehas itong new energies, no? So, nakikita natin dito, no? Para magbigay rin sa inyo agad ng kaliwanagan, no? Okay, meron dito kayong makikilalang new person, okay, muna, no? At nakikita natin na yung new person na yon, no, ay hindi pa iyon ang the one for you. Pero dahil sa kanya, lumalabas siya dito bilang siya yung tulay with the Chariot card right in here, no? Eh, siya yung magiging dahilan, yung pagkakamit mo sa kanya ang magiging daan upang mamit mo yung person na talagang for you na konektado doon sa new person na makikilala mo. Okay? You're getting my point here, sweethearts. Yeah, okay. I do see that there's someone new na may makikilala kayo, no, in broad daylight, no. Possible na yan ay magkaroon kayo ng pagkikita, no, habang may araw. Pwedeng yan ay umaga, tanghali o hapon, yan, no, basta hindi gabi, okay? Maaring kayo ay magkita, no, mag-meet up kayo rito, no. And I do see, no, na posibleng iba sa inyo makakausap niyo na siya ngayon, no. But just for few of you guys, no, marami-rami yung hindi mo pa ito nami-meet, yan, no. At kapag nakilala mo na siya, siya yung magiging daan upang makilala mo yung the one for you. So definitely yung iba may mga hindi pa rito as in nakikilala yung tao na yan, no. Kaya mga babes, no, pag nakilala or once na makilala mo yan, magiging mabilis na with the Knight of Swords energy and the Chariot, no. These are the two fastest energies sa tarot, no. Mas magiging mabilis nang makikilala mo ang taong nakatadhana for
You, yan 'no, with the Four of Pentacles energy, I do see na kung sino man yung talagang nakatadhana for you 'no, possible na talagang ma-meet mo siya 'no. Yung iba mga babes 'no, family member niya yan, like silang dalawa ay posibleng family, puwedeng magkapatid sila gano'n or puwede namang magpinsan sila gano'n 'no, like may bloodline 'no. Pero yung iba doesn't have to be, puwedeng yan naman ay close friend nila or isa sa mga malalapit na mga friends nila sa kanilang life 'no. So definitely 'no, parehas ito 'no, na maganda yung kanilang background 'no, sa attitude, sa character, sa behavior, sa personality 'no. At nakita ko rin na pagdating dito sa kaperahan 'no, maybe hindi pa sila as in gano'n talaga ka-successful. Actually might be 'no, na isa sa kanila ay hindi pa as in permanent sa work kasi mukhang kakapasok pa lang sa trabaho, puwedeng under probationary period pa yon 'no. Pero yung iba nakita natin dito permanente na sa work 'no, pero may isa-success pa yan, pero hindi pa nga lang ngayon 'no. But when it comes to love, with the Queen of Cups energy, wala tayong gender dito 'no. That person is someone who stick to one, that person is someone who's very caring at ang kanyang love language ay yung pag-aalaga, pag-aasikaso. Pag-aaruga 'no. Kunyari, 'pag naging person mo 'to 'no, maaaring lutuan ka niya rito ng extra mo ritong baon ganyan 'no, may extra rice ka pa. Or maaaring gawan ka nito ng dessert 'no, meryenda, may pa-gano'n 'no. And yung iba doesn't have to be na marunong 'yan magluto 'no, possible rito 'no, na basta ipapakita niya yung pagiging caring niya sa'yo 'no. Maaaring padalhan ka ng mga food 'no, order man 'yan 'no, or binili niya, mga gano'n. I do see that this person right here is someone 'no, na posibleng, itong tao na 'to na medyo nakikita lang natin dito 'no, na maaaring mapaisip ka kasi nakikita kita rito with the Five of Swords in reverse, mapaisip ka rito parang hindi marunong magalit 'tong tao na 'to. During ng inyong mga first na mga pagkakakilala 'no, habang bago-bago ang inyong connection 'no, parang hindi mo siya makikitaan na hindi siya naiinis, hindi siya nagagalit, parang walang gano'n 'no. So, parang maaaring maisip mo, "Ano ba 'yan baka mamaya nasa loob yung kulo nitong person na 'to 'no." 'Yan 'no. Mga babes wala 'no. Una sa lahat hindi siya pala away. Pangalawa, with the Queen of Cups energy 'no, placing dito 'no, sa combination niyang Five of Swords in reverse 'no, siya yung klase ng energy very understanding 'no. Marunong kasi yan makinig at umunawa, kaya hindi yan talaga nagagalit. Hindi sa hindi siya marunong magalit or mainis 'no, kasi wala namang situation na gano'n at kapag may situation na gano'n, hindi siya nagpapairal dito ng pagiging impatient 'no, at saka hindi siya yung maikli yung pisi 'no, ng pasensya, okey. So, nakita ko very understanding din siya rito. Doesn't have to be na nasa loob yung kulo niya, hindi 'no. Itong person na 'to 'no, kapagka meron siyang hindi magandang napapansin, sasabihin niya yun but in a very nice way, okey. Kaya itong tao na 'to 'no, parang feeling mo hindi marunong magalit, 'di ba? So, nakikita ko rin 'no, naiinis din siya pero kaya niya kasing i-handle yun, okey, very well 'no. Lagi siyang merong ano 'to, um intindi dun. Kasi ang ginagawa niya nilalagay niya rin yung sarili niya dun sa shoes nung tao, bago siya rito mag-react. Kumbaga parang kung ako yung nasa kalagayan niya, yun din kaya yung gagawin ko or sasabihin ko. Kaya nauunawaan niya yung kaliwa't kanan 'no, na mga versions 'no, ng or anggulo ng sitwasyon 'no. Lalo na kung sa ibang tao 'di ba mabilis mainis, magalit 'no, siya hindi, iba siya mag-handle rito, napaka-mature 'no, and yeah, nakikita natin dito na ah, very fair ang approach niya, very balance, yan 'no. So maliban diyan 'no, yung unang taong mami-meet mo magiging friend mo lang yun, like hindi ka rin tutubuan ng feelings. Yung iba may itsura yun 'no, yeah, like magtataka ka, may itsura naman 'to pero bakit parang hindi ako naa-attract 'no. Una sa lahat mga babes, hindi kayo talaga naa-attract sa may mga itsura talaga. Okey. Pero itong tao na 'to na mabait na ta's may itsura pa, itong unang taong makikilala ninyo na magiging bridge nga 'no, ninyong dalawa dito sa person na talagang meant for you, okey. Hindi ka talaga meant na ma-fall diyaan 'no, kasi
iba yung role niyan sa life mo, siya yung maghahatid sa'yo doon sa tao na yun 'no, at magse-stay din yan sa life mo kasi konektado na siya for life doon sa tao na yun. Sabi ko nga sa'yo, puwedeng family sila, puwedeng magkapatid or magkamag-anak, magpinsan, gano'n, cake. Yung iba naman puwedeng kinakapatid niya yan 'no, super close friends sila. So, talagang hindi na siya mawawala sa life ninyo 'no. Siya talaga yung binigyan dito ng malupitang role ni universe na magdala sa inyo dun sa tao na talagang meant for you. At yung tao na yun na meant for you, alam ko yung iba diyan 'no, tinatanong rito 'no, kung may itsura ba yun. Yes 'no, at malakas din ang kanyang appeal at kung sino man yung tao na yun for you guys 'no, yun yung person dito 'no, na kapagka nakausap mo, eh, um parang ikaw ito na malalaman mo rito na parehas kayo ng pinagdaanan sa love 'no, na iniwanan din siya, na binigyan rin siya rito ng confusion ng tao rito na iniwan siya 'no. So, nakita natin dito lahat 'yan 'no, maririnig mo sa kanya 'no, and you probably will resonate with this person, Sagittarius 'no. Nakikita ko rito na magkakaroon kayo rito ng mga plano 'no, para mas lumawak pa at lumago ang inyo rito na connection 'no, ng mas matibay 'no, mas malalim na samahan with the Hangman energy 'no. I'm seeing two flowers right in here, indications that parehas kayong magkakaroon ng romance is blooming feelings for each other. And there's definitely legacy partnership. Okay, number 12 could be important, someone's birth date, but doesn't have to be. When you add 1 plus 2, what will you get? 3. 3 is the number of balance, no? And at the same time, 3 is the number of solid foundation and legacy. So yeah, wow, see? Look how love moves in mysterious ways, Saji, 'di ba? Meron na pala ritong parating upang siya mismo ang magdala sa'yo sa iyong one and only TL or true love dito. So yeah, for Denisius right here, I know you've been waiting for that. Yes, we do have. Nandito unang-una, letter E. Mawala ba dito ang letter T? Andito rin ang letter M. We also have here the letter A. And dito rin ang letter O. And last but not the least, we have here the letter R. So yeah, these are all the messages we've got right here for you, Saji. Thank you so much again, Miriana, on ni Sarang Love and Light. Annyeong.